O, si Panelo, o, mga kabunyog, si Salvador Panelo, inamin niya na ang totoong dahilan bakit siya gustong magpa-accredit na lawyer ng ICC. Ha? Gusto niyang inamin na ni Salvador Panelo na nag-a-apply siya na maging isang accredited lawyer para ma-authorize na mag-practice sa International Criminal Court. Sa grupo kasi ng mga Duterte lawyers, ang ay accredited lawyer lang ng ICC si Harry Roque. Accredited ng ICC si Harry Roque. Kaya lang hindi naman siya nakakapag-practice doon. Kasi wanted siya sa Pilipinas at saka linalakad niya yung kanyang political asylum. Gusto niya sanang sumama diyan. Ang problema, kaaway din siya ni Kaufman. Hindi kasundo ni Kaufman. Si Roque, hindi pinapapurma. At saka sinabihan na ni Sara Duterte, simula't simula pa lang, wag na daw sumausaw si Roque sa kaso ni Duterte, kasuhin na lang yung kanyang political asylum. Pero itong si Panelo, pumunta sila nung isang araw, noong confirmation of charges hearing Duterte, yung 6 na mga dating officials ng panahon ni Duterte, yung mga abogado na malapit kay Duterte, si Silvis Trebello, si Dulay, si Lim, si Martin Delgra, yun, saka itong si Panelo, si Midja Aldia, yun, 6 yun. Pumunta sila doon. Pero ang nagka-interest na mag-apply sa ICC para makapractice doon, kumbaga magiging siyang bahagi ng legal team ni Duterte. Payag naman siguro si Kaufman, payag naman, hindi naman, sabi naman ni Panelo, hindi siya babayaran. So ibig sabihin, hindi naman siya hihingi ng na hatian siya nila Kaufman sa bayad sa kanila. Di wala naman problema kay Kaufman, hindi naman pala makikihati si Panelo. Kaya lang, sa interview kay Panelo, inamin niya ano ang dahilan. Bakit talaga gusto niyang mag-practice sa ICC? Alam niyo ang pinakadahilan niya, mga kabunyog, mga kabayan? Ang totoong dahilan na sinabi ni Panelo, una, gusto niyang maging bahagi ng legal team ni Duterte. So kumbaga, i-declare siya nila Kaufman na part ng legal team. Pero hindi ka kasi pwedeng maging part ng legal team, ng defense team, kung hindi ka accredited lawyer sa ICC. Kaya kailangan niya munang mag-apply na maging accredited lawyer. Ngayon, ang dahilan niya, sabi ni Panelo, para makatulong siya kila Kaufman. Pangalawa, para daw nakakapasok siya sa loob. Kasi ang mga members lang ng legal team ni Duterte ang pwedeng magbisita kay Duterte. Di syempre, pag member na siya ng legal team, pwede na siyang labas-pasok pwede niya nang bisitahin si Duterte. Yan yung pinaka-purpose ni Panelo. Gusto niya daw mabisita si Duterte. At para mabisita niya, kailangan part siya ng legal team. At para maging part siya ng legal team, kailangan niya munang magpa-accredit sa ICC. Kaya lang ang tanong ngayon, ma-accredit kaya siya ng ICC? Kasi kinakailangan, para ma-accredit ka ng ICC, dapat ang record mo, kinikilala mo ang ICC, nire-respeto mo ito, hindi ka nagsasalita ng masasama tungkol sa ICC. Marami na itong sinabing hindi magaganda si Panelo sa ICC. Tsaka hindi yan madali, mga 1 year. Aabuti ng 1 year bago mag-grant yung ma-process yung application niya na maging accredited lawyer. Mga yata 8 to 10 months. Mga halos 1 year din . Sa bagay, pag nag-grant naman siya na accredited lawyer ng ICC, pagsimula ng trial, kung magsisimula na ang trial, sa ngayon kasi ang status ng kaso ni Duterte katatapos pa lang ng confirmation of charges. Katatapos pa lang. May 60 days ang pre-trial chamber para mag-decide. Kung i-confirm yung charges, dahil may sufficient evidence, magpo-proceed sa trial. Pero kahit sabihin pang magpo-proceed sa trial, magpe-prepare pa para sa trial. So mga 6 to 8 months din yun. Yan din yung panahon na nag-a-apply pa si Panelo. Kaya
Kung mag-grant yung kanyang pagiging accredited lawyer ng ICC, magiging part siya ng defense team, makakalabas-pasok siya sa kulungan ni Duterte kasi legal ano siya, defense part siya ng legal team ni Duterte. Pero ang tanong nga, i-grant kaya ng ICC ang application niya? Kasi kinakailangan, ano ka, kumbaga in good standing. Ibig sabihin, hindi ka ano ng ICC, ha? Hindi ka blacklisted ng ICC. Ay ang problema sa kanya, pag review siguro yung mga ano, unang-una, si Panelo, ng panahon na siya pa ang Chief Presidential Legal Counsel, ang nag-advise kay Duterte na mag-withdraw sa ICC. Sila yan. Yung grupo na yan. Sila Majaldia, siya. Ikaw nga yung nag-advise sa presidente kay Duterte noon na mag-withdraw sa ICC. Tapos ngayon, ano ka, hihingi ka ng authorization, accreditation to practice sa ICC. Parang medyo ano yan. Ang history niya ay hindi niya ginagalang ang ICC noon pa man ni Panelo. Nakatunayan, sila ang nagmaniobra na mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Pangalawa, bago pa man ang aresto si Duterte ng ICC, hindi niya na kinikilala ang ICC, ang jurisdiction. Ang dami niya nang sinabing masasama tungkol sa ICC. Kaya lang ngayon na nakakulong na si Duterte, napipilitan siya na kilalanin ang ICC dahil gusto niyang mabisita daw si Duterte. Ang tanong, pagbigyan kaya siya ng ICC na makapag-practice sa ICC? Abangan natin. Abangan natin. Pero kinumpirma na nga ni Panelo. Inamin na ni Panelo na nag-apply daw siya. At ang pinaka-reason talaga, gusto niyang makapasok sa kulungan para mabisita si Duterte. Si Duterte rin, maganda rin yan. Para kay Duterte, mabubuhayan siya ng ano na, kasi lagi na lang nakikita ni Duterte sila Kaufman, yung mga anak niya, apo niya. Pero yung mga kaibigan niya, nakakwentuhan niya lagi, tulad nila Panelo, Mijaldea, Bello, Delgra, hindi. Kung si Panelo makakapasok na, kasi magiging part na ng legal team, pag nag-grant yung pagiging accredited lawyer niya, maganda yan kay Duterte. Ang tanong nga lang, bumabalik tayo sa tanong, pagbigyan ba, i-accredit kaya siya ng ICC? Payagan kaya siya ng ICC na mag-practice doon? Yun ang malaking tanong. Yun ang malaking katanungan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.